Dumalo rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa prayer vigil ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Quiboloy sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Duterte na palusot umano ang sinasabing pagrerepaso ng ilang bahagi ng konstitusyon, pero ang totoong target umano nito ay term extension. May puna rin ang dating Pangulo sa mga biyahe abroad ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinisikap pang kunin ng GMA Integrated News ang panig ng Malacanang tungkol dito. Dumalo rin sa pagtitipon sina Senador Robin Padilla, Bato de la Rosa at Bongo. Ang puntarya talaga nila, ito. Yung term extension. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin. Si Marcos, pasyal na lang yan. Direk Jade Castro at 3 pang inaresto matapos akusahang nanunog ng minibus sa Katanawan, Quezon, pinag-iisipan pa raw kung maghahain ng counter-charges laban sa mga pulis. Kasunod yan ang kanilang paglaya matapos pabura ng korte ang motion to quash ng mga akusado. Gate ni Castro, inosente sila. For us to stand accused of destroying for no reason, that is something simply not in harmony with our being. Then mixed emotions, ginawa ko na lang bahay impress, yung kulungan. I was elected mayor. I make a lot of friends, mga kaposa namin. Ngayon pa lang naghain na ng motu proprio administrative case ang PNP Internal Affairs Service ng kasong administratibo laban sa mga pulis na umaresto. Ayon sa PNP Calabarzon, bagamat pinabura ng korte ang motion to quash ni Castro, sustained o napanatili ang kasong destructive arson laban sa kanila. Patuloy raw silang kakalap ng ebidensya para sa pagre-refile ng naturang kaso. Independent laboratory para sa pagsusuri ng bigas ng NFA iminungkahi ng Department of Agriculture. Kasunod yan ang sinabi ni Senador Raffy Tulfo sa privilege speech na may umano'y modus sa bentahan ng bigas ng ilang opisyal ng NFA. Dinaraya umano ng Quality Assurance Officer ang laboratory analysis report at idinedeklarang hindi na in good condition ang bigas. Kasunod nito, utusan umano ng matataas na NFA officials ang mga sales officer na ibenta ang bigas sa mga private miller. Patuloy ang internal audit ng Independent Review Panel na binuo ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Pinagpaliban ng Commission on Appointments ang confirmation ng promotion ng isang general ng Armed Forces of the Philippines. Kasunod ito ng reklamo ng umano'y pananakit sa kanyang misis at mga anak. Saksi si Mab Gonzalez. Seryoso ang alegasyong ibinato kay Brigadier General Ranulfo Sevilla, Deputy Commander ng AFP Special Operations Command, na nominado para sa promotion sa AFP. Pumarap sa Committee on National Defense ng Commission on Appointments ang asawa ni Sevilla para isumbong ang umano'y pananakit ng general sa kanilang mag-iina at hindi pagbibigay ng sustento sa mga anak kahit may court order umano para rito. Matagal na kami nagtitiis ng mga anak ko. Sustento, 2,000 pesos. From an AFP officer. No amount of money will make me back down. We deserve to be vindicated. Dagdag ng misis ni Sevilla, patuloy raw silang hinaharas ng asawang general kaya nagtatago sila ngayon. Sinasaktan daw siya ng mister, kaya humingi siya ng protection order sa korte. Alegasyong sinusuga ng kanilang anak. Paglabas ko ng room, nakita kong sinasaktan niya yung nanay ko. Nakita kong sinishake niya, sinisigawan niya. Nakita ko pa siyang sinampal niya. Tapos umalis na siya bigla. I know that wasn't the first time he has done that to my mother. Pati raw silang mga bata, sinasaktan ng tatay nila. Nakikita ko po sinasaktan niya yung kuya ko. Pero never naman nasaktan. Sinaktan niya din po kami ng little brother ko dati. Ilang beses na po. Paano?
Hinampas niya po kami ng little brother ko dati ng sinturon. Ilang beses na raw humingi ng tulong ang misis ni Sevilla sa pamunuan ng AFP, pero binaliwala lang daw ang mga sumbong niya. Above the law po ba ang AFP? Kahit may court order, hindi pwedeng ipatupad dahil sa loob yun ng kampo? Yan ba ang pinagmamalaki ng AFP? Na hinahayaan nila na nakatira ang kabit sa loob ng kampo, sa loob ng sarili naming bahay? Dahil sa mga reklamo ng mag-iina, ipinagpaliban ng komite ang confirmation ng promotion ni Sevilla bilang Brigadier General para mapag-aralan ng issue. Sabi ni Senate President Mig Zubiri, may mga ibang promotion at confirmation ng mga opisyal na hindi raw pinalulusot ang commission ng appointment dahil sa iba't ibang reklamo gaya ng concubinage at sexual harassment. Hindi sapat yung performance record nyo bilang kawani ng gobyerno. Kailangan of good moral character. Kasi mabubusisi yan na lahat eh. At we feel that if you want to be in government, particularly in appointed positions like that, they should be of good moral character. Tumangging magbigay ng pahayag si Brigadier General Sevilla. Hinihingan din namin ng pahayag ang pamunuan ng AFP. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Pinapayagan na po ng DepEd ang mga paaralan na magsuspende ng face-to-face classes kung sa tingin nila ay masyadong mainit ang temperatura. Ayon sa DepEd, pinapayagan din ang mga guro na magsuot ng mas komportableng damit sa halip na uniform. Wala namang required uniform sa mga estudyante pero pinapayuhan sila magsuot ng mas preskong damit. Ayon sa Pag-asa, inaasang lalo pang iinit ang panahon sa mga susunod na araw. Dito po sa Metro Manila mula Marso hanggang Mayo, posibleng pumalo ang heat index o damang init sa 40 hanggang 43 degrees Celsius. Dalawang Pinay na boksingero ang pasok sa 2024 Paris Olympics. Isa riyan si Nesty Petesio na nakasilver sa nakaraang Tokyo Olympics. Tinalo ni Petesio ang pambato ng Turkey sa semifinals ng women's 57 kg sa first Olympic qualifying tournament sa Italy. Qualified na rin sa Paris Olympics si Ira Villegas. Nawagi naman sa kanyang kalaban mula Bulgaria sa quarterfinals ng 50 kg. Sina Petesio at Villegas ang ikalima at ika-anim na Pilipinong atletang pasok sa Paris Olympics sa darating na Hulyo. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.